Kasama natin si Sheena Torno muli dyan sa Noveleta, Cavite at may mga panayam siya sa mga sektor na dumalo sa ating pong activity. Sheena, magandang araw muli. Mga kapartner, magandang umaga. Nagpapatuloy pa rin yung ating special coverage dito sa Kalinisan Tatag ng Bayan. Partikular nga dito sa Barangay San Antonio 1 sa bayan ng Noveleta sa Cavite. At kanina nga nakita nyo sa mga interview natin, ang dami talagang basura na mga nilinis ng mga volunteer mula doon sa creek. May mga diaper, may mga plastic bottles, may mga sachet, may mga kahoy na nakuha nilinis. Kahit dito sa kahabaan ng kanilang kalsada, mga kapartner, ang dami ring mga basura hanggang doon sa mga bahay na pinuntahan ng mga volunteer. Ay may mga nakuha rin tayo, may mga nilinis rin tayo mga basura. At ito nga mga kapartner, makikita nyo nga sa aking likuran, ito initial pa lang ito mga kapartner dahil ongoing pa yung ginagawa nating clean up drive dito sa nasabing barangay. Ito may mga nakikita tayo, may mga plastic bottles, plastic cups, mga iba't ibang mga halaman, mga kahoy, mga plastic bottles na nakakalat dito sa Barangay San Antonio. At para bigyan tayo ng kanyang experience dito sa ating ginagawang aktibidad, ay makakasama natin si Mama Asra Pimentel Naik, ang first nominee ng Ang Bombero ng Pilipinas. Alam niyo ba mga kapartner, maaga pa lang ay dumating na si Ma'am Asra para sumuporta at sumali dito sa inisyatiba ng ating butihing pastor. Ito nga ay medyo narumihan pa si Ma'am kasi binaba talaga niya yung creek mga kapartner. Nangunat talaga siya sa paglilinis. Ma'am, anong experience mo doon sa pagbaba mo? Ito kasi nasa likod natin, ito yung Ilang-Ilang River. 'Di ba pag Ilang-Ilang sobrang bango, Ma'am, kumbaga sa atin Pero anong experience mo po, Ma'am? Siguro babati muna ako sa ating mga kababayan, sa lahat ng mga nanonood at sumusubaybay sa SMNI News. Magandang Saturday morning, maayong buntag kaninyong tanan. Regarding sa atong experience, this is a very challenging experience for me, kasi unang-una siguro ang challenge natin dito ay pabanguhin muli ang ating ilog, Ilang-Ilang. And kailangan sama-sama natin itong gawin at magtulungan tayo because through time, hindi naman ito dahil lamang sa kapabayaan, kundi alam natin na pag nagbabaha, hindi lang basura actually dito sa Noveleta ang ating nakikita, kundi yung basura sa iba't ibang bahagi, kahit mula sa Tagaytay kapag bumaha ay bumababa dito sa ilog ng Ilang-Ilang. And kasama natin na ginawa ito kanina kasi gusto kong suportaan lagi si Pastor Kibuloy at itong kanyang ginagawa na programa mula sa One Tree, One Nation at itong Kalinisan, ang tatag ng bayan. Alam natin that cleanliness is next to godliness. So ito ay isang paalala sa ating mga kababayan na maging responsable tayo sa pagtapon ng ating mga basura. Kami sa ABP Party List dahil ang aming mga gawain, ang aming mga volunteers ay para mag-rescue sa panahon ng mga sakuna, kasama na ang baha, sunog at lahat ng uri ng kalamidad. Nakita natin na kung paano tayo magtutulungan para mapangalagaan ang ating kalikasan at kalinisan ay napakalaking tulong ito para maiwasan ang mga pagbaha at mga unnecessary na mga dumi sa ating kapaligiran. I say unnecessary kasi kagaya ng mga diaper nga na nakita natin na kung meron tayong responsibilidad, these are non-biodegradable materials, yung mga plastic. Kaya kailangan paalalahanan natin at ito naman ang puso ni Pastor Kibuloy, lahat naman tayo ay maaaring magbago at magsisimula sa ating sarili, sa ating sariling bakuran, ang kalinisan. Ma'am, nakita mo hindi lang naman mga volunteer ng KOJC, ng Sunshine Philippines Movement at iba't ibang mga private organization. Nakita mo yung pakikiisa rin ng mga residente dito nga sa initiative dito sa programa ni Pastor. Kasi itong programa ni Pastor, ma'am, hindi lang naman sa isang organisasyon, hindi lang para sa KOJC, kundi para sa lahat. Ito yung dadalhin niya sa Senado. Gaano kalaking bagay yun, ma'am, na kahit Pasko, ma'am, syempre yung iba dapat may mga pupuntahan, may mga gatherings, Christmas party. Pero ngayon, yung mga volunteer natin ay naglaan talaga ng oras para tumulong dito sa ating programa or dito sa ating inisyatiba ni Pastor Apollo Siquipolo.
nais kong bigyan ng saludo si Pastor Kibuloy kasi itong ginagawa niya, I know that this is not the beginning or this is not the first dahil dati pa lang ginagawa na ito ni Pastor Kibuloy. Ngayon ay pinalawak lamang natin kasi ito ay paghahanda sa mga legislatura na gusto nating gagawin pagdating sa panahon na siya ay matulungan din po natin makaupo po sa Senado dahil isa ito sa kailangan nating bantayan mga kababayan. And we are very appreciative sa lahat ng ating mga kabarangay dito sa Noveleta at lahat lalo na si Kapitan na winelcome niya tayo dahil ang problema nila dito sa basura ay hindi lang ito dala nga ng mga sa residente nila na mga basura kundi yung mga basura na dala ng baha. Kaya napakahalaga po mga kababayan na gawin natin ito nationwide. So ito ay isang panawagan na rin sa lahat ng iba't ibang mga lugar pa na makikipagtulungan kay Pastor Kibuloy sa SMNI at even sa ABP Party List po upang magawa natin ang paglinis sa ating kapaligiran. Ma'am, ito ba yung kulang sa ating gobyerno ngayon? Kung ba hindi natin natututukan yung pangangalaga sa kalikasan kasi nakakalungkot mang sabihin pero sa ngayon kasi medyo mainit yung politika. Dapat isantabi natin ang politika, whether it's Christmas or whatever season, maging tuloy-tuloy ang programa. At ito yung isa sa mga nais nating ibigay ng saludo kay Pastor Kibuloy kasi hindi ito sa kanya na dahil lang siya ay tumatakbo, but this is a constant program that he has. And sana maging mirror ito para sa ating pamahalaan na hindi tayo bugso ng damdamin. Kung minsan kasi dependent kung sino yung Secretary of the Department of Energy, Department of Environment and Natural Resources kung ano yung kanyang kanyang prioridad. But the cleanliness at kalinisan, mga estero, mga kanal, yung ating mga ilog, hindi ito dapat bugso ng damdamin at hindi ito seasonal. It should be an everyday life nating mga kababayan and it should be an everyday program of all governments, hindi lamang ng national government kundi pati ng lokal na mga pamahalaan ay dapat ito ay maging nakatutok tayo dito dahil ang isang problema ay magiging sanhi ng mas malaki pang problema. Imaginein mo kung itong mga, alam mo yung may mga butas sa gilid ng na labasan ng tubig, puno ng basura at puno ng lupa at hindi na check up lagi. So kapag ito ay ating pinapansin at ating ginagawa ng paraan ay hindi magkakaroon ng baha po kapag ito ay so panawagan na rin natin ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na tayo ay tuloy-tuloy lamang sa ating mga gawain at tuloy-tuloy nating tutukan upang hindi tayo magkaroon ng mas malaki pang sakuna na ma-experience sa ating bansa. Ma'am, last na lang po talaga, maliban doon sa panawagan nyo sa mga ahensya ng gobyerno, panawagan or mensahe nyo po sa ating mga kababayan kasi left and right, ang daming mga Christmas party, ang daming mga reunion, ang daming basurang makokolekta yan sa bawat lugar dito sa Pilipinas. Ano po yung mensahe, panawagan din po ninyo sa ating mga kababayan, ma'am, ngayong holiday season pa? Ayan po, sa ating mga kababayan, okay po mag-enjoy pero mas pinaka-okay kung maging responsable tayo sa ating mga basura at sa ating kapaligiran. Dahil tandaan ninyo, dapat sariling linis. Dahil ang kalinisan ay tatag ng ating bayan. Ayan, maraming salamat Ma'am Asta. Ayan mga kapartner, narinig nyo yung mga experience ni Ma'am Asta Pimentel Naik dito sa ating ginagawang kalinisan tatag ng bayan, particular dito sa Barangay San Antonio 1 sa bayan ng Noveleta. Balik sa inyo mga kapartner. Maraming salamat si partner Sheena Torno, kasama si dating Energy Undersecretary Astra Pimentel Naik dyan po sa Noveleta, Cavite.